Namatay na po yung driver ng bus na nahulog sa Skyway isang linggo matapos ang malagim na aksidente. Tuloy-tuloy naman ang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga kumpanya ng bus para hindi na maulit ang trahedya. Nakatutok si Bam Alegre. Pumanaw na kagabi ang driver ng Don Mariano Transit Bus na bumulusok mula sa Skyway noong December 16. Isang aksidenteng ikinamatay ng 18 tao at ikinasugat ng 16 pang iba. Ayon kay Dr. Carmencita Solidum, ang Medical Director ng Parañaque City Doctors Hospital, binawian ng buhay si Carmelo Calatcat 6:43 PM kahapon habang nasa intensive care unit. Nagkaroon daw si Calatcat ng komplikasyon sa baga dahil sa pneumonia at pinsalang natamo sa dibdib dahil sa aksidente. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na lampas daw ang Don Mariano bus sa itinakdang speed limit na 80 km per hour sa Skyway. Sa investigasyon din, lumalabas na maraming bus ang lampas sa itinakdang 80 km per hour na takbo sa Skyway. Kaya ang LTFRB gagawin ng mandatory ang paglagay ng GPS o Global Positioning Satellite sa mga provincial at Metro Manila buses. Ang halaga ng bawat GPS unit mula 16,000 hanggang 22,000 pesos. Sa ngayon, ang mga malalaking kumpanya pa lang ang may GPS sa kanilang units. Pinag-uusapan natin ang paggamit nga ng teknolohiya na kung saan natin magiging deterrent or magiging talagang isang effective measure within which pwede nating mahuli even without enforcers on the street ang mga paglabag ng mga ganito ng mga drivers at ng mga operators din. Sumailalim naman sa roadworthiness inspection ng LTO ang 46 sa 77 units ng Don Mariano Bus Transit. 31 dito ang pumasa, 15 naman ang bumagsak at kinakailangan bumalik for re-inspection. Suspendido ng isang buwan ang operasyon ng Don Mariano Bus dahil sa insidente. Dapat fit for operation. Na yung paglabas dito, fit for operation, safe na ng mga pasaheros. This time around, sa strike 3 na siya. Under our policy, pag strike 3, that can be a result of revocation. If the evidence will warrant that it is by virtue of gross negligence and they committed violations of their franchise, then we will impose what is provided for under our regulation. Patuloy din ng LTFRB at LTO sa pag-inspeksyon sa garahe ng mga bus company para bantayan kung sumusunod ang mga ito sa road safety features. Nasampulan ng mahigit 40 bus ng Pascual Liner. Nasita ang mga kalbong gulong, sirang seatbelt, ilaw at kawalan ng persons with disability sign na labag sa international laws. 2 units ang tuluyang tinanggalan ng plaka. Ang mga papeles bubusisiin dahil lumabas na may problema ang chassis number nito na di raw tugma sa franchise record ng LTFRB at LTO registration number. This is alarming to us dahil ang company nito ay napakadami ng phased out ng mga buses na nakatambak doon. Pwede kasing maging paraan para sa pandaraya or pag-iikutan mo yung aming modernization policy na more than 15 years hindi ka na makakabibiyahe. Ang gagawin ng mga iba, hindi ko naman sinasabi na ginawa ito ng Pascual Liner, ay babaguhin lang nila yung kanilang chassis number. Depensa naman ng Pascual Liner, makikipag-ugnayan sila sa pinagbilhan ng mga unit para maayos ang problema. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras.